Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ang mga politiko. Si Inday Sara Duterte po, pabor sa war on drugs. Ang mag-ama pabor. Si Martin at ang mga nananawagan na papasukin ng ICC, ayaw sa war on drugs. Bakit po? Ano bang kaso ni Pangulong Duterte? Hindi ba dahil sa war on drugs? Hindi naman po pagnanakaw ang kinaso nila kay Pangulong Duterte. Ang kinaso nila kay Pangulong Duterte, yung EJK na may kinalaman sa war on drugs. So dalawa po, lantad na lantad. Yung isang grupo, itong grupo ni Martin, ayaw ng war on drugs. Pinapapasok nila ICC. Pinalalabas nila. Lahat yan. Lahat ng mga galit sa war on drugs. Tandaan po natin. At least umaamin sila. Ayaw namin ng war on drugs. Ipapakulong namin yung nagpa-war on drugs. Ito si Duterte. Ang mag-aman Duterte. Gusto nila yung war on drugs. Gusto nila war on criminality. Ang linaw po nun. Ito pa po isa. No? Ito pong kampo ng mga Duterte. Ayaw na ng peace talk. Gusto na nilang matapos itong problema natin sa mga NPA. Ito pong grupo ni Martin, kasama na po ng presidente dahil mga representative ng presidente, gusto nila makipag-peace talk sa mga NPA. Kaya mamimili lang po kayo. Hindi na po natin kinakailangan ngayon na sino mas pogi, sino mas maganda. Dati po pare-pareho ng sinasabi. Ito gagawin ko para sa mahirap. Iaangat ko ang laylaya na maputak mga mahirap niyan. Wala pong mga define po ngayon. Ikaw ba ay para ka sa war on drugs? Gusto mo ba ng war on drugs o gusto mo ng droga? Ganun lang po pagpipilian mo. Gusto mo bang matapos ng problema sa mga NPA o gusto mong magpatuloy? Yan lang po. Dalawang panig po yan. Huwag po kayong magpapauto sa sinasabi nila na si Pangulong Duterte pro-China, pro-China. Tambakan ko po kayo na mga sinasabi ni Pangulong Duterte na atin niyang ayungin syol. Iba po yung mga supporter niya. No? Iba po si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte magalangin po sa batas. Alam ni Pangulong Duterte, kinikilala niya yung arbitral ruling. Kaya tokis-tokis lang po yan. Hindi po masama makipagkaibigan. Katulad po ni Biden, nakikipagkaibigan kay Xi Jinping. Ganun din po. Sagutin na po natin pare-pareho yan. No? Kaya hindi po nila bintang panay. Tokis lang yan. Pro-China, pro-China. Wala. Yan lang. Mahina pag babae presidente. Kala ko yun na yun. Nakakatawa naman yun. Kaya dalawang ano po yan ha. Dalawa pa lang po yan. Ito pa pala. Nakakalimutan natin. Yung isa pro build. O yung isang grupo. Pinatigil na yung build. Wala na eh. Nagdeklara na. Nagdeklara na. Hindi na itutuloy yan. Hindi naman po nila sinabing direkta na hindi tutuloy. Ihahanap natin ng ibang magpopondo. Ngayon kumukontra na po si Sara Duterte. Direkta na niyang kinukontra. Hindi siya sumasang-ayon. Tinatawag niyang pakikipagkasundo sa demonyo. Yung pakikipagkasundo sa mga gusto niyong maging kasundo. Alam na. Sisimula na kami. Okay. Isa-isahin po natin. Ang mga sinabi po ni VP Sara Duterte, saksi siya kung gaano tong mga gusto nyong kausapin muli. Saksi siya kung gaano sila magtrabaho. Saksi siya kung gaano kalupit tong mga to. May mga binigay po siyang instances. Basahin lang po natin ng konti. Huwag po kayong ganong mainip. Ito po, siguro naman narinig nyo na ito lahat. Yung mga pahayag na to. At ako po ay nagpapasalamat.
Ito po ay pinahayag ni Sara Duterte sa NTF-EL anniversary. Ayan, no? Taong 2017, personal niya nakitang agaw buhay sa ospital ng isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng NPA sa Mandug, Davao City. Personal. Nakita niya yung naghihingalo agaw buhay sa ospital. Hindi rin niya malilimutan na humingi siya ng tawad sa ina. At yung nanay ng mga namatayan, ng mga atrocities na mga gusto niyong kausapin ngayon, Pistok. Ang nanay na yan ay nagtanong sa kanya. Ang sabi ng nanay, ilang anak pang mamamatay? Tinanong siya ng nanay. Bilang mayor ng Davao City, hindi siya makasagot. Direkta po. Walang katulad ng kasamaan ng terorist, sabi ni Inday Sara. Walang katulad ng kasamaan. Mga kababayan, walang katulad ng kasamaan ng mga grupong ito. Hindi na nabilang kung ilang sibilyan, kabilang ang menor de edad na naging biktima ng madugong digmaan ng mga namundok. Hindi na rin mabilang ang barangay captain, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbigay buhay. Nananawagan ng lahat ng pamilya ng hustisya. Sumusuporta ako sa akbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. At sa pagwawakas po ni VP Sara Duterte, sinushortcut ko lang po. Pwede nyo naman pakinggan, hanapin nyo lang po. Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng terorista sa mahabang panahon. O nga po, Pounds. Na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and body attacks of the nice people around. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningless development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Mr. President, the government statement with NDF-P in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sensibilidad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin lang nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at panlilin lang sa taong bayan. We appeal to your power to review this proclamation and agreements. Okay. Sinasabi ng iba na pinipressure ni Sara Duterte ang Pangulo. Panahon na po. Yung ginagawa po ni Sara Duterte, mawawala lang po sa lahat eh. Ang NTF-EL, alam po natin yan lahat, no? Maski po militar, nagsasabi po sila. Basically, ngayon po, wala nang aktibong guerrilla front. Sabi ng AFP. Wala na po palang activity. Ibig sabihin, hindi na po sila kasi lakas ng dati. Sabi rin ni BP Sara, no, yung mga dating biktima lang, ngayon agresibo na po silang lumalaban. Dito po sa mga kaaway ng bayan. Hindi po masama magkaroon ng peace, no? Pero nakabatay po yan dapat yung pagtatapos ng napakatagal na nating problema. Alam niyo po, sa totoo lang, ako naniniwala ako na alam ng militar na pwede na natin tapusin. Actually, may deklarasyon po si Pangulong Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong taon na to, matatapos na po yung problema natin dito sa insurgency. Kaya na po yan sa pamamagitan po ng NTF-EL. Kita nyo po, ano ang unang kahilingan ng mga rebelde? Tanggalin yung NTF-EL-CAC, ibasura yung batas na anti-terror law. So hindi po sila seryoso na tapusin yung kanilang rebellion. Sa simula pa lang gusto na nilang yung pinakamabisa po. Ang dami po nating trinay sa kanila. Yung pinakamabisa po na paraan, no, ng paglaban natin sa mga rebelding NPA, NTF-EL-CAC po, dahil whole of nation approach. Pinupundahan natin yung mga barangay para hindi na po muling bumalik sa kanila. Yung whole of government approach na to, ang pinaka-epektibo so far sa lahat po na naging presidente. Bakit hindi na lang po natin ituloy? Samantalang yan po ang ipinangako ninyo. Wala po ako narinig. Sinusubaybayan po namin lahat ng pronouncement nyo nung kayo kumakandidato. Itutuloy po ninyo yung NTF-EL-CAC, war on drugs, hindi nyo papapasukin ng ICC. Build. Ano pong nangyari? Sasabihin ko po sa inyo ang nangyari. Ano po, ito ang maganda rito. No? Hindi papahuli. Lahat po, bumabaha po. Kahit po ayaw ng media. Yan yung sinasabi natin. Ayaw man mang media na i-feature si Sara Duterte. Pero wala silang magawa.
Yan ang pinakamatampok na balita. Araw-araw ang pinakatampok na balita. Ano yung sinabi ng mga Duterte? Araw-araw tampok na balita. Ano yung ginawa ng mga Duterte? Ano yung hindi nila ginawa? Kaya po nanggagalaiti lahat ng mga politiko dahil ang mga Duterte hindi po nagbabayad ng media. Ang mga Duterte wala pong binabayad. That's our real talk, man. Real talk yun. Walang binabayarang media yung mga yan, mga Duterte. Bayaran ng mga Hindi tulad ng mga kapingklawan at tilawan. vlogger. Pero laging laman ng balita. Kakainggit. Hindi sila pag-uusapan. Effort na effort sila bago mapag-usapan. Walang ka-effort. Nagsalita lang ng katotohanan sa kanyang puso. Mahal na Pangulo, demonyo po ang kausap ninyo. Yan ay kasunduan sa mga demonyo. Pati po yung choices of words, talagang kakagatin ng media. Ayaw man ng media na i-picture ang mga Duterte. Wala silang magagawa. Call ng tao yan. Gusto naming malaman kung ano yung sinabi ni Sara Duterte. Gusto naming malaman bakit hindi nagpakita si Pangulong Duterte dun sa Quezon City Justice Hall. Interesado kami lahat sa araw-araw na ginagawa ng mga Duterte. O ito po. Hindi tayo interesado rito. Pero dahil naglabas ng sarili niya. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.